Kung ikaw ay higit sa 60 at ang iyong enerhiya ay bumabagsak, ang iyong performance sa kama ay hindi na tulad ng dati at nagsisimula ka ng magtaka kung ang iyong pinakamagagandang araw ay lumipas na, makini ng mabuti dahil ang ibabahagi ko ay maaring ikagulat mo. Ngunit maaari rin nitong baguhin ang lahat. Tatlong simpleng mani o ordinaryong mani ang maring susi sa pagpapanumbalik ng iyong enerhiya, muling pagpapasigla ng iyong sigla, at pagbibigay sa iyo en uri, en dalo, en dugo at sexual na performance na matagal mo nang hindi naramdaman. Hindi mga tableta, hindi mga pulbos, kundi mga natural at totoong pakain na direktang tinatarget ang nga sistema na sinusubukang pabagalin ng pagtanda. Ako si Dr. Angela Mendoza. Ginugol ko ang mahigit 3 dekada sa pagtulong sa mga kalalakihan na ibalik ang kanilang lakas, kumpiyansa at pakalalaki. At masasabi ko sa inyo ngayon, ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ito ay nangangahulugang pagiging mas matalino sa kung paano mo pinapalakas ang iyong katawan. Karamihan sa mga lalaki ay hindi ito alam. Ngunit ang talong maning ito ay sumusuporta sa mas magandang sirkulasyon, mas matitigas na paninigas, at mas malakas na antas ng hormone, lahat sa pamamagitan ng pag-ayon sa iyong biolohiya, hindi laban dito. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano sila gumagana, kung bakit mas epektibo sila kapag pinagsama-sama. Ang numero 1 pagkakamali na ginagawa ng mga nakatatandang lalaki na sumasabotahe sa kanilang nga resulta at ang simpleng pang-araw-araw na routine na maaring makatulong sa iyong maramdamang muli ang iyong sarili ng mabilis. Bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe, hinihikayat kitang pindutin ang button na iyon at ayon ang bell. Sa ganong paraan, hindi mo makakaligtaan ang anumang mga video sa hinaharap na idinisan nyo upang tulungan ang malalaking higit sa 60 na maging mas malakas, mas masigla, at mas may kumpiyansa araw-araw. At kung sa tingin mo ay nakakatulong ang video na ito, ay type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, ay type ang 0. Ang iyong feedback ay tumutulong sa akin na lumihanga content na tunay na sumusuporta sa iyong kalusugan at sigla. Ngayon, simulan na natin. Umpisahan natin sa unang makapangyarihang mani na hindi dapat balewalain ng sinumang lalaking higit sa 60. Ito ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, pagpapalakas ng sirkulasyon, at pagtatatak ng pundasyon para sa mas malakas at mas matagal na performance. Pag-usapan natin ang mani na nakakuha ang titulong ang haring sirkulasyon. Mani 1. Walnuts, ang hari ng sirkulasyon. Naalala ko pa ang isang pasyente ko, si Juan, 68 taong gulang, na pumasok sa aking opisina na tila talunan. Sabi niya, Dok, parang hindi na tumutugon ang katawan ko. Gusto kong makasama ang asawa ko, pero hindi na ito gumagana tulad ngang dati. Naririnig ko iyan ng mas madalas kaysa sa inaakala ninyo. At sa kaso ni Juan, tulad ng marami pang iba, ang issue ay hindi lamang pananasa, kundi ang daloy ng dugo. Kaya naman ang pinakaw ng mani na kailangan nating pakusapan ay ang hamak na walnut. Maaring hindi ito mukhang espesyal, ngunit isa ito sa pinakamakapangyarihang pagkain na maaari mong kainin para suportahan ang sirkulasyon. At kung hindi malakas ang iyong sirkulasyon, lahat ng iba pa ay babaksak. Ang paninigas enerhiya, kalinawan ngang isip lahat ay nagsisimula at nagtatapos sa daloy ng dugo. Ang walnuts ay puno ng L-arginine, isang amino acid na tumutulong sa pagproduce ng nitric oxide sa katawan. Ang nitric oxide ay ang gas na nagre-relax sa iyong madaluyan ng dugo at nagpapahintulot sa dugo na dumaloy ng mas malaya. Nung mas bata ka pa, marami nitong pinoproduce ang iyong katawan. Ngunit pagkatapos ng pulo, mabilis itong bumababa. Dito pumapasok ang walnuts. Tinutulungan nitong ibalik ang natural na function na iyon na pinapanatiling bukas, flexible, at tumutugon ang iyong madaluyan. Mayaman din sila sa omega-3 fatty acids na nagbabawas ng pamamaga at nagpapabuti ng kalusugan ng puso. Dalawang bagay na napakahalaga para sa sinumang lalaking nais mag-perform sa kanyang pinakamahusay na antas. Nakaroon akong nga pasyente na nagsabi sa akin na pagkatapos magdagda ng isang mali na dakot ng walnuts tuwing gabi, bumalik ang kanilang enerhiya sa loob lamang ng ilang linggo. Nagigising sila na may mas magandang paninigas sa umaga, mas matalas ang isip, at mayroon pang mas maraming stamina sa buong araw. Hindi ito himala,
Ito ay biolohiya na gumagana sa paraang nararapat kapag binigyan mo ito ang tamang suporta. At ang maganda rito ay madaling isama ang walnuts. Walang tableta, walang reseta, isang natural na tool na kinikilala at alam gamitin ng iyong katawan. Kaya kung ikaw ay nakakaramdam ng panghihina, kung ang iyong paninigas ay hindi na kasing tigas ng dati, o kung ang iyong pangkalahatang gana ay tila naubos na, ang isang pagbabagong ito palang ay maring magsimulang bumago sa mabagay-bagay. Ngunit ang walnuts ay isang bahagi lamang ng equation. Dahil ang susunod naman ni na ating tatalakayin ay hindi lang sumusuporta sa daloy ng dugo, direkta nitong pinapalakas ang tigas ng paninigas at tibay sa paraang napatunayan na sa mga klinikal na pag-aral. Hindi mo gugustuhin makaligtaan ito? Kung nandito ka pa rin ang nakakatulong sa iyo ang maimpormasyong ito, makomento kang numero 1 sa ibaba para lang malaman ko nakasama pa rin kita at ang mensaheng ito ay nakakarating sa tamang makalalakihan. Ngayon, magpatuloy tayo at alamin ang pangalawang makapangyarihang mani na maaring makatulong na maibalik ang iyong lakas at kumpiyansa. Manido, pistachios, ang pampatibay ng paninigas. Ilang taon na ang nakalipas, may pasyente akong nagngangalang Ricardo. Siya ay 72, malusok sa pangkalahatan ngunit tahimik na nadidismaya. Para bang nandun ako sa isip, sabi niya sa akin, pero sa pisikal, hindi sumasabay ang katawan ko. Sinubukan niya ang tableta, ngunit nagdulot ito sa kanya ng pakiramdam. Nakakaiba, nahihilo, namumula at sa totulang nahihiya. Ang gusto niya ay isang natural na solusyon, isang bagay na umayon sa kanyang katawan, hindi laban dito. Doon ko ipinakilala sa kanya ang pistachios. Karamihan sa nga tao ay iniisip ang pistachios bilang isang snack food lang, ngunit ang hindi nila alam ay ang pistachios ay isa sa ilang pagkain na klinikal na napatunayang nagpapabuti ang erectile function ng natural. Sa katunayan, sa isang kamanghamanghang pag-aral sa Turkey, ang lalaking nakdakdang pistachios sa kanilang pang-araw-araw na dieta sa loob lamang 3 linggo ay nakaranas ng makabuluhang pakbuti sa tigas ng paninigas, tagal at pangkalahatang kasihang sexual. Walang gamot, walang daya, totoong pagkain lang na may totoong epekto. Ang pistachios ay mayaman sa arginine, katulad ng walnuts, na tumutulong sa katawan na pataasin ang produksyon ng nitric oxide. Ibig sabihin, mas magandang dalang dugo, lalo na sa malugar kung saan mo ito pinakakailangan. Ngunit ang nagpapaibas sa pistachios ay ang kombinasyon nito nga antioxidants, healthy fats, at plant sterols, masustansyang sumusuporta sa kalusugan ng madaluyan ng dugo, nagbabawas ng pamamaga, at nagpapababa pa ng masamang kolesterol. Ang lahat ng ito ay nagreresulta sa isang bagay, mas mahusay na performance na may, mas maraming kumpiyansa at mas kaunting pagkadismaya. Nang magdagdag si Ricardo ng isang maliit na dakot ng pistachio sa kanyang araw, karaniwan pagkatapos ng tanghalian, nagsimula siyang makapansin ng mga pagbabago sa loob ng 2 linggo. Mas malakas ang kanyang paninigas sa umaga, mas madalas ang kusang panyanasa at higit sa lahat, isang pakiramdam na sa wakas ay tumutugon na muli ang kanyang katawan. Sabi niya sa akin, para bang may naklik, para bang bumalik sa dati ang sistema ko. Kung ikaw ay nakakaramdam na hindi ka konektado sa iyong pisikal na sarili, o kung ang performance anxiety ay pumasok na sa larawan, ang pistachios ay maaring ang tahimik na solusyon na iyong hinahanap. Apot kaya, madaling hanapin ang nakakakulit na epektibo. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isa pang mani na hindi lang tumutulong sa daloy ng dugo o sa tigas ng paninigas, kundi aktwal na sumusuporta sa iyong nga antas ng hormon mula sa loob. Ito ay isang game changer para sa testosterone, enerhiya, at maging sa kalusugan ng prostate. Ang susunod na ito ay maaring ang pinakamahalaga sa lahat. Pag-usapan natin ito. Manitrend, Brazil nuts, ang tagapagpanumbalik nega hormone. Hayaan ninyong ikuwento ko si Gary. Siya ay 66, matalas ang isip, aktibo, at mahal na mahal pa rin ang kanyang asawa. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Sabi niya sa akin, hindi ko na maramdaman ang sarili ko. Wala na ang enerhiya ko, hindi na ako gaanong interesado sa sex,
Para bang bumabagal na ang katawan ko kahit sinusubukan kong labanan ito. Ginagawa niya ang lahat ng tamang bagay, naglalakad araw-araw, kumakain ng malinis ngunit may mas malalim na bagay na wala sa balanse. Dun ko tinanong tungkol sa selenium. Tumingin siya sa akin na nalilito. Tulad ng karamihan sa mga lalaki, hindi pa niya narinig ito. Dito pumapasok ang Brazil nuts. Hindi ito ang iyong pang-araw-araw na merienda. Ang Brazil nuts ay punong selenium, isa sa pinakamakapangyarihan, ngunit hindi napapansing mineral para sa kalusugan ng malalaki. Isa o dalawa lang sa isang araw ay maring makatulong ng malaki sa produksyon ng testosterone, mapabuti ang kalusugan ng semilya at protektahan pa ang prostat. Ang problema, ang selenium ay hindi isang bagay na ginagawa ng iyong katawan. Ito ay lubos na nakadepende sa iyong kinakain. At habang tumatanda ka, lalo itong nagiging kritikal. Nang magsimulang kumain, sigeri nga isang Brazil nut lang tuwing umaga, nagsimulang magbago ang nga bagay. Dahan-dahan sa una, mas magandang mood, mas counting brain fog, mas maraming gana. Ngunit sa pagtatapos ang unang buwan, may napansin siyang iba, bumalik na ang kanyang libido. Hindi niya ito pinipilit, ito ay natural, na para bang naghihintay lang ng pahintulot ang kanyang katawan para maramdamang muli na siya ay isang lalaki. Ang ganda sa Brazil nuts ay ang pagiging simple nito. Hindi mo kailangan ng sandakot. Sa katunayan, ang sobrang dami ay maaring makasama pa. Ngunit ang isang mani sa isang araw ay nagiging isang uri ngang hormonal insurance na nagpapanatili sa iyong testosterone, nagpapatata sa iyong enerhiya at naghahanda sa iyong performance. Kung nararamdaman mo na tila kumukupas na ang iyong sigla, na pagod ka ng walang dahilan o wala na lang talagang gana, ang isang maning ito ay maaring ang tahimik na reset na hinihintay na iyong katawan. Ngayon, ano ang mangyayari kapag pinasama mo ang lahat ng tatlong maning ito, walnuts, pistachios, at Brazil nuts sa isang simpleng pang-araw-araw na routine? Ang sagot ay maring ikagulat mo dahil hindi lang ito tungkol sa mga sustansya. Sila ay nagtutulungan sa paraang nagpapalakas ng kanilang mga individual na benepisyo. Alamin natin kung bakit mas mahalaga ang kombinasyong iyon kaysa sa inaakalang karamihan. Kung nanonood ka pa rin at sa tingin mo ay mahalaga ang impormasyong ito, ay type ang numero 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na nandito ka at nakikinig. Ngayon, magpatuloy tayo at tuklasin ang ika-4 na punto. Dito na talaga magsisimulang makabuo ang lahat. 4. Bakit mas epektibo ang tatlong maning ito kapag pinagsama-sama? Isang bagay na natutunan ko pagkatapos nga dekada pagtatrabaho sa makalalakihan ay ito, ang katawan ay hindi gumagaling ng mag-isa. Ito ay umayabong sa sinerhiya, sa mga tamang piraso na nagtutulungan, hindi lang hiwa-hiwalay. At iyon mismo ang nangyayari kapag pinagsama mo ang walnuts, pistachios, at Brazil nuts sa isang pang-araw-araw na routine. Bawat mani ay nakalok ng hindi kapanipaniwalang benepisyo ng mag-isa. Ngunit kapag pinagsama, may ginagawa silang kahanga-hanga. Sinusuportahan at pinalalakas nila ang isa't isa sa paraang tunay na nararamdaman ng iyong katawan. Hayaan ninyong magbahagi akong isang kuwentong tumata sa akin. Isang pasyente na nangangalang Danilo, 71, ay sinubukan ang bawat manis sa iba't ibang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ngunit hindi tuloy-tuloy. Kumakain siyang pistakyo sandali tapos makakalimutan niya. Pagkalipas ng ilang buwan, makakabasa siya tungkol sa walnuts at susubukan iyon. Palaging pabago-bago, lumapit siya sa akin na nagsasabing, "Dok, nasubukan ko na lahat ng iyan, pero wala akong nararamdamang pagkakaiba. Kaya hiniling ko sa kanya na subukan ang isang bagay na iba. Hindi lang kumain ng mani, kundi mag-commit sa 3 araw-araw sa loop ng 21 araw. Ang nangyari pagkatapos ang 3 linggong iyon ay hindi kapanipaniwala. Bumalik si Danilo at sinabing, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero mas may enerhiya ako sa umaga. Mas magaan ang pakiramdam ko at napansin ng asawa ko na mas present ako. Tumimo sa akin ang huling salitang iyon, presensya. Dahil iyon ang ibinibigay ngang kombinasyong ito, hindi lang pisikal na pagbuti, kundi isang panibagong pakiramdam ng pagiging ganap na buhay sa iyong katawan muli. Ang walnut ay sumusuporta sa dalawang dugo, binubuksan ang madaanan na nagpapanatiling malakas sa iyong puso, utak, at paninigas. Ang pistachio
ay nakpapatuloy mula sa pundasyong iyon, pinapabuti ang kalidad at tibay kang paninigas. At ang Brazil nut ay tahimik na nagpapanumbalik na iyong makinang hormonal na nagbibigay sa iyong kalamangan mula sa lupa. Ito ay isang kumpletong diskarte na sumasaklaw sa tatlong pinakakaraniwang hamon na kinakaharap nga lalaki pagkatapos nga 60 sirkulasyon, performance at gana. At heto ang pinakamagandang bahagi. Hindi ito nangangailangan ng malalaking pagbabago sa iyong buhay. Ito ay isang 5 minutong pang-araw-araw na gawin na may malakas na resulta. Ngunit siyempre, kahit ang pinakamagandang plano ay maring masabotahe ng isang karaniwang pagkakamali, ito ay isang bagay na madalas kong nakikita at mari nitong tahimik na kanselahin ang lahat ng iyong progreso ng hindi mo namamalayan. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito at kung paano ito maiwasan. Ang numero 1 pagkakamali na ginagawa ng ramihan. Sa mga lalaki, isa sa pinakamahirap na bahagi ng aking trabaho ay hindi ang pagdiagnos na nga problema. Ito ay ang pagtulong sa malalaki na makita na sila ay tahimik na sumuko na. Hindi sa isang dramatikong paraan, hindi biglaan, kundi dahan-dahan sa paglipas ng panahon. Karaniwan itong nagsisimula sa isang kibit balikat, kaunting bawas sa enerhiya, kaunting bawas sa gana, marahil ilang awkward na sandali sa kwarto. At sa halip na magtanong kung bakit o maganap ng solusyon, karamihan sa mga lalaki ay iwinawalang bahala ito sa pagsasabing, siguro, bahagi na talaga itong pagtanda. Ang kaisipang iyan, ang tahimik na pagtanggap na iyan, ang pinakamalaking pagkakamali na nakikita ko, hindi ang ginagawang iyong katawan ang pinakamasakit sa iyo, ito ay ang hindi mo na ginagawa bilang tugon. Ang paghihintay, pagwawalang bahala, pag-akala na walang magbabago iyan, ang dahan-dahang nagnanakaw ng iyong sigla, hindi ang edad mismo. Naalala ko ang pakikipag-usap sa isang lalaking nangangalang Ben. Siya ay 69, retirado, at puno pa rin ngang katatawanan. Ngunit may bigat sa kanyang boses nang sinabi niyang, inisip ko na lang na ito na ang bago kong normal. At iyon ay dumuro sa aking puso dahil alam kong hindi iyon totoo. Hindi kailangan ni Ben ng himala. Hindi niya kailangang bumalik ng 30 taon. Kailangan lang niya ng isang maliit na pagbabago sa kung paano niya tinutugunan ang kanyang kalusugan. Isang kahandaang itigil ang pagsusulat sa kanyang sarili bilang tapos na. Kaya hinikayat ko siyang gawin ang isang simpleng bagay. Magsimula. Simulan ang paggain ng mani. Simulan muli ang paglalakat. Simulan ang paniniwala na possible pa rin ang pag-unlad. At sa loob ng ilang linggo, ang lalaking inakalang kumukupas na ay nagsimulang maramdamang muli ang kanyang sarili mas matalas, mas buhay, at mas konektado sa kanyang katawan. Ang pagkakamali ay hindi sa pagtanda. Ang pagkakamali ay sa pag-akala na ang pagtanda ay nangangahulugang pagsuko. Hindi kung mananatili kang mausisa, kumikilos at binibigyan ang iyong katawan ng kailangan nito upang gumana sa paraang idinisenyo ito. At iyan ang nagdadala sa atin sa huling bahagi nga. Paglalakbay na ito ang isa na nagpapadali na kunin ang lahat ng iyong natutunan at gawin itong isang simple, sustainable na pang-araw-araw na gawi. Walang kalituhan, walang hulaan, isang malinaw na landas na maaari mong sundan araw-araw upang maging mas malakas, mas masigla at ganap na buhay muli. Sabay-sabay nating lakbayin ito. Leo, ang iyong pang-araw-araw na rutina para sa sigla. Marami na akong nakitang lalaki na lumapit sa akin na nalulula sa lahat ng payo sa kalusugan. Masuplemento na nakatambak sa kanilang kusina, malibrong hindi natapos basahin, payo mula sa mga kaibigan, doktor, internet lahat ay humihila sa kanila sa iba't ibang direksyon. At lagi kong sinasabi sa kanila ang parehong bagay. Ang pangmatagalang pagbabago ay hindi nakmumula sa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng tamang bagay ng tuloy-tuloy. Kaya idinisenyo ko ang pang-araw-araw na routine na ito upang maging simple, sustainable, at lubos na epektibo. Hindi ito nangangailangan ng gym membership, komplikadong meal plan, o isang dosen ng tableta. Ilang intensyonal na pagpili lang na ginagawa araw-araw na nagtutulungan upang muling buuin kung ano ang sinubukang sirain ng edad. Heto ang inire-rekomenda ko. Simulan ang iyong umaga sa isang Brazil nut. Isa lang,
maliit, madaling tandaan, at nagbibigay ng malakas na dosis ng selenium upang suportahan ang iyong testosterone at protektahan ang iyong prostate. Marami sa aking nga pasyente ay naglalagay ng maliit na garapon sa kanilang banyo. Isa man ipakatapos magsipilyo. Walang dahilan, walang kalimutan, sa tanghali. Kumain ng isang dakot nga pistachios na walang asin, lalo na kung nararamdaman mo ang pagbaba ng enerhiya sa hapon. Tutulungan nitong patatagin ang iyong blood sugar, pabutihin ang sirkulasyon, at bigyan ang iyong katawan ng masustansyang kailangan nito para palakasin ang tigas at tibay ngang paninigas. Dagdag pa, ito ay isang magandang merienda. Pagkatapos, sa gabi, isang oras bago matulog, kumain ng isang maliit na dakot ng walnuts. Hindi lang nito sinusuportahan ang pag-ayos ng daloyong dugo habang natutulog, kundi pinapakalma rin ang pamamaga at tinutulungan ang iyong katawan na maghanda para sa pahinga at pagaling. Isipin ito bilang panggatong para sa iyong katawan habang natutulog ka. Iyo lang, 3 maliliit na hakbang inulit araw-araw. At gayon pa man, nakita ko na ang masimpleng pagpiling ito ay radikal na nagbago sa buhay ng mga lalaking inakalang lumipas na ang kanilang pinakamagagandang araw. Nakuha nila ang enerhiya, kumpiyansa at intimasya hindi sa pamamagitan ng pahabol sa perfeksyon, kundi sa pamamagitan ng paggalang sa kanilang katawan gamit ang tamang panggatong sa tamang oras. Ngunit bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan sa inyong isang bagay na mas mahalaga pa, isang mensahe na mas malalim kaysa sa nutrition o routine. Dahil sa likod ng bawat pisikal na transformasyon ay isang mental na pagbabago. At ang ibabahagi ko sa mahuling sandali ay maring ang paniniwalang magbabago sa kung paano mo isasabuhay ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Manatili kayo. 7. Konklusyon? Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong maglaan ng sandali upang makipag-usap sa inyo. Hindi bilang isang doktor sa likod ng mesa, kundi bilang isang taong nakinig sa daan-daang lalaking tulad ninyo. Mga lalaking naramdaman na nawawala ang kanilang lakas, kumukupas ang kanilang enerhiya, at tahimik na naanot ang kanilang kumpiyansa. Mga lalaking nakmahal ng malalim, naktrabaho ng husto, nakbigay para sa iba, at biglang natakpuan ang kanilang sarili na nagtatanong, paano naman ako? Saan na ako napunta? Ang tanong na iyan ay mas karaniwan kaysa sa inaakala ninyo at hindi kahinaan ang magtanong nito. Ito ay isang senyales na nakmamalasakit ka pa, na gusto mo pa ring maramdamang buhay ni nanais at malakas at ang totu kaya mo. Natutunan mo na ngayon ang tungkol sa 3 simple at makapangyarihang pagkain, walnuts, pistachios, at Brazil nuts. Walnuts para buksan ang iyong daloyong dugo at panatilihing malakas ang iyong sirkulasyon. Pistachios para ibalik ang lakas sa iyong performance at suportahan ang natural at pangmatagalang paninigas. At Brazil nuts para tahimik na ibalik ang balansengi iyong hormon at protektahan ang iyong prostate sa pamamagitan lamangi isang maliit na pang-araw-araw na dosis. Hiwa-hiwalay. Bawat isa ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Ngunit makakasama, sila ay gumagana ng may pagkakasundo, sinusuportahan ang iyong puso, iyong hormone, at ang iyong pagkalalaki. Hindi iyan hype, iyan ay biolohiya. Ganyan gumagana ang katawan kapag itinigil natin ang paglaban dito at sinimulang bigyan itong panggatong sa paraang inilaan ng kalikasan. Ang susi ngayon ay ang pagiging consistent. Isang Brazil nuts sa umaga, isang dakot ng pistachios sa tanghali, ilang walnuts bago matulog. Ang ito ay hindi lang basta merienda, sila ay mapahayag. Sinasabi nilang, hindi pa ako tapos, marami pa akong may bibigay. At karapat-dapat akong maging malakas sa aking katawan. Dahil ang tunay na transformasyon ay hindi lang sa kung paano mo nararamdaman sa pisikal. Ito ay sa kung paano mo muling dinadala ang iyong sarili mas tuwid, mas nakikilahok, mas konektado sa mga taong mahal mo. Nakita ko na itong mangyari ng napakaraming beses para pagdudahan ito. Nakita ko nang bumalik ang kislap sa mata. Nakita kong tumaas ang balikat, bumalik ang ngiti, lumalim ang marelasyon. Hindi dahil sa isang mahiwagang lunas, kundi dahil pinilingang isang lalaki na maniwala na ang kanyang buhay ay hindi patapos dahil lang sinabingang kalendaryo na siya ay lampas na sa 60. Kaya kung may napukaw sa iyo ang mensahe ngayon, kung kahit isang bahagi nito ay nagsalita sa bahagi mo na matagal ng tahimik, inaanyayahan kitang magsimula. Magsimula ngayon, mali tuloy-tuloy na magahakpang. Palakasin ang iyong katawan,
Bawiin ang iyong lakas at paalalahanan ang iyong sarili at ang mundo na ang iyong pinakamagagandang taon ay hindi nagtapos, nagsimula pa lang sila. May oras ka pa, may kapangyarihan ka pa, mayroon ka pang isang lalaking karapat-dapat ipaglaban. Panatilihin natin siyang malakas. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito sa anumang paraan, kung binigyan ka nito ng pag-asa, kalinawan, o kahit isang paalala na mahalaga pa rin ang iyong kalusugan, lubos kong ikagagalak kung maglalaan kang sandali para i-like ang video na ito. Ipinapaalam nito sa platform na mahalaga ang content na ito at tumutulong na mas maraming lalaking higit sa 60 ang makahanap ng gabay na nararapat sa kanila. Kung may kilala kang maaring makinabang dito, marahil isang kaibigan, kapatid o ama, huwag mo itong sarilinin, ay share mo ito. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaring maapektuhan mo sa simpleng pakpasan nito. Gusto ko ring marinig mula sa inyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin sa akin kung ano ang pinakatumatak sa iyo, kung ano ang susubukan mo. O ay tip lang ang magsisimula ako ngayon para malaman kong ginagawa mo na ang unang hakbang na iyon. Ang iyong pakikilahok ay tunay na napapalakas sa misyong ito. At kung nais mong suportahan ang channel na ito upang may pagpatuloy namin ang paglikha ng dekalidad na content para sa kalusugan ng nakatatandang lalaki, isaalang-alang ang pabibigay ng malit na donasyon gamit ang link sa description. Bawat tulong ay nakakatulong sa amin na maabot ang mas maraming lalaki gamit ang matul, katotohanan, at pampalakas loob na kailangan nila upang umunlad. Salamat sa panunod at sa paniniwala sa iyong sarili na sapat na para kumilos.